Hello po. Hello po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Hunyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito kay Robin Hood Padilla. Opo, ang title ko po ngayon ay Bakit Ganyan si Robin? Yan po ang tatalakayin ko ngayon. At huwag po kayong mag-alala kasi kabisado ko po itong topic na ito. Matagal ko nang sinusulat ito sa comment section doon sa dyaryo. Opo. O kaya doon sa Facebook at saka dito nga sa YouTube. Kung minsan nag-a-answer din ako sa YouTube eh. Pero doon sa Facebook ay original na pangalan ko talaga, yung sa Facebook. At yung mukha ko, naandun talaga. Pati yung address, pati yung ano. Kaya, hindi po ako nahihiya na yung sasabihin ko doon o yung sasabihin ko dito ay sinasabi ko rin doon. Opo. At ito nga, ito mukhaan talaga ito nasasabihin ko Ngayon, yung pangalan ko dyan sa YouTube ay hindi kasi pumapasok yung totoong pangalan ko. Ay siguro may kapangalan na ako na nauna na nag-register dyan sa YouTube. Kung mapapansin nyo po ngayon ang YouTube, maliban dun sa pangalan mo, mayroon pang number ay siguro ay may kapangalan na. Kaya nga ang pangalan ko po dyan sa YouTube ay Simon Jards. Yan po kasi nga ay hindi i-accept yung Simon Jaring Simon Jaring ang pangalan ko doon sa Philippine Daily Inquirer at saka sa Facebook Simon Jaring. Pero pagdating dito sa YouTube ay Simon Jard. Pero ako po ito hindi po ako nagtatago. Kung ano po ang sinasabi ko dito, matagal ko na po ito na sinusulat sa mga comment section. Ngayon, bakit ganyan si Robin? Bakit ganyan si Robin Hood Padilla? Ngayon, ang isa sa pinakamatindi na sinabi niya ngayon at doon pa sa Senado at ako po ay nababahala na parang hindi niya alam natatayo siyang senator judge. Hindi niya ata alam yan. Na ang judge, sang-ayon po sa utos ng Diyos o sa Biblia, ay nakasulat doon ay kailangan mag-judge ka ng walang kinikilingan. Opo. Huwag kang matakot sa mayayaman. Huwag mo naman yung i-marginalize ang mga mahihirap. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Huwag kang matakot sa mga yung mayayaman nga yan yung mga great. At yung maliliit naman ay huwag mong alipinin. Ganun po Ngayon, at kailangan wala kang kinikilingan. Diyos po ang nagkanyan ang nagsasalita dyan Ngayon, kinopya lang natin yan at yan ang isinulat natin sa ating mga batas. Naandyan din po yan na kailangan ang judge ay walang partiality. Opo. Ngayon, kung sasabihin niya
O, kahit na daw sunugin siya. O kahit masunog siya. Ewan ko kung papaano yan. Ako ayaw ko nang pakinggan eh. O kahit na masunog siya, o kahit na sunugin siya, ay mangangamoy din siya na Duterte. Ay tama bang sinasabi yan, hindi ba? Tatayo kang judge. Hindi ba? Pero hindi na ako magkwan dyan, hindi na ako magmagnify dyan. Babalikan ko na lang mamaya yan kung naibigay ko na yung Bible verse. Ngayon, ito po ang dahilan dyan. Kaya ganyan yan. At ito nga ang sinasabi ko sa inyo, ito ang sinusulat ko noon pa. Kasi nga po, wala siyang pakialam sa boto ng mga tao. Yan po number one, wala siyang pakialam sa boto eh. Hindi niya kailangan ang boto ng mga tao. Yan po ang dahilan dyan. Kasi nga po, machine ang bumoto sa kanya. Yan po at sigurado po ako dyan. Machine ang bumoto dyan. At huwag nating kaligtaan kung ang Duterte ang pinag-uusapan, kasama po ang China dyan sa equation. Kasama ang China dyan. Ulitin ko ang bumuto dyan ay machine. Kaya hindi niya kailangan ang tao eh. Anong pakialam niya sa tao? Although na siya ay, ang sahod niya ngayon o yung mga kapritsyo niya ngayon na natatamasa o nakukuha ay nanggagaling po sa buwis ng mga tao. Tao po ang nagpapasahod dyan. Baka sabihin nyo, hindi kayo bumabayad ng buwis. Ay bumabayad po tayo dahil doon sa value added tax. Habang kumakain ka ng bigas o sumasakay ka ng sasakyan, ay nagbabayad ka po ng tax kasi naandun na yan doon sa value added tax. Opo. Hindi ba? Bibili ka ng mga gamit mo, o personal na gamit mo, toothpaste, ganyan, o sabon, naandun na yun sa value added tax. Kahit na wala kang trabaho. Ngayon, kung may trabaho ka naman, automatic na po yan eh. Kung may trabaho ka, yung income mo, kinakaltasan na ng employer mo at ibinabayad na sa tax po yan. Nasa batas po yan. Hindi ka makakaiwas dyan. Ay yun sa value added tax, compulsory din yun. Kasi pagbili mo kasama na po yun eh. Ang hindi lang siguro, kung mayroon kang real property tax, yun, pwede mong huwag mo nang bayaran. Pwede yun. Pero kung minsan, kung tumatagal na, ay kailangan bayaran mo na rin kasi malaki na ang penalty. Hindi ba? Pero pwede mong i-delay ng 1 taon, 2 taon. Ganun po Ngayon, ay ito si Robin Hood Padilla, ay malaki po ang sahod nito eh. Ang sabi ng iba ay nasa 300,000 daw per month. Pero kung isusuma yung mga project siguro, yung mga kapritso, yung mga isama na natin yung mga, ay siyempre, yan eh, may mga staff din yan eh, na sila atang kumukontrol ng budget dyan eh, ay baka umaabot daw ng 3 million sa isang buwan. Di ba? Mga allowance siguro, mga panggasolina o pangkain o naandyan lahat yan, ay kasama ang mga staff dyan, kaya niyang kontrolin dyan. Ayan po ngayon, maririnig natin na kahit na daw sunugin siya, ay ibang klase na po yan. Bakit? Ay yun nga, ang utang na loob niya na kay Duterte. Nanalo lang yan dahil kay Duterte. At sure po ako dyan. Ito ha, noong 2022 election po, 51% po ng boto ng buong Pilipinas, isang machine lang po ang nagpadala ng boto. Just imagine, kung ang bumoto ay nasa 55 million o 60 million ang bumoto,
kunin mo ang 51% doon, ang nagpadala ng boto ay iisang machine lang. Adi dinaya yan. Hindi ba? Ang alam natin, ang magpapadala ng boto ay yung vote counting machine. Yun ang alam natin. At yun ang nasa kontrata. At yun ang nasa batas. Bumili tayo ng mga vote counting machine. 100,000 plus po yan eh. 100,000 at saka 700 ata eh. Yang vote counting machine natin. Nabaliwala yun. Ang nagpadala ng boto ay iisang machine na lang. At ito pa private pa. Saan private? Private po doon sa Comelec server. Pribado. O kaya ang tawag natin dyan ay local. O kaya para maintindihan natin, nakakonekta o naka-wire. Local nga eh. Naandun lang sa premises ng Comelec. Naandun lang yan kung local connected or locally connected, naka-wire. Yun po ang nagpadala ng boto. Maaring isang laptop lang yan. Adi, dinaya nila. Hindi ba? 51% po eh. Paano mananalo po ang mga oposisyon dyan? Hindi Noong 2022 election. Kaya nga ito si Robin Hood Padilla, number 1 po yan eh. Ito po ang nagpadala ng boto ay na-identify ng Comelec server. Comelec server po kasi ang server i-identify ka eh. Kung nakakonekta ka sa kanya at bibigyan kanya ng number. Ito nga ang number na ibinigay ng Comelec server, 192.168.0.2. Sa buong mundo po, ang mga IT expert, pag nakita yung 192.168, local yan, sabi nila. Local saan? Doon nga sa Comelec server. At nag-a-identify yan yung Comelec server. Kaya nga mayroong .0.2. Yung .2, number 2 computer doon. Yun ang ibig sabihin dyan. Kung mayroong 100 computer sa isang kumpanya o 100 computer dyan sa Comelec na naka-locally connected or privately connected, number 2 yung computer na yan. Yun ang nagpadala ng boto. Adi dinaya nila. Hindi ba? Dinaya lang po yan. At kung pakikinggan po natin ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte, matagal na sinasabi niya, hindi naman kanya manalo yan si Bongbong Marcos eh. Ayaw lang niyang diritsahin. Hindi ba? Nang dahil daw sa kanila, kaya nanalo yan. 31 million. Ayan na nga kasi nga ang nagpadala ng boto ay iisang machine lang. At yan po ang nilalakad ng TN Trio. Kaya lang ay walang public support eh. Pinapabayaan na eh. Ay sige na. Ay pabayaan na natin yan. Pero dapat huwag nating kalimutan na ito si Robin Hood Padilla ay naging senador lang ito dahil kay Duterte. Ayan po. At malamang kasabwat po dyan ang China. Huwag po nating kalimutan o huwag natin tanggalin ang equation, ang China sa equation. Kaya delikado po yan eh. Hindi ba? Si Marcolita, paanong nanalo yan na 93% ng Pilipinas o ng mga Pilipino ayaw sa China? Paanong ibinuto ng mga Pilipino yan? Kasi maka-China din po yan eh. Yan si Marcolita. At saka ito si Amy Marcos, ang alam ko hindi na papasok yan eh. Pero bakit number 12? At bakit number 1 si Bongo na 93% ng Pilipinas ay ayaw sa China? Ay mga maka-China po yan eh. Bakit iboboto sila? Ayan po ang question mark sa akin. Baka lang nadaya na naman itong 2025 election. Pero sigurado ako, nung 2019 election, dinaya yon. Kasi nga pinatay nila eh.
pinatay nila ang transparency server. At noong 2019 po, nag-umpisa na po akong mag-search. Bilang isang engineer, electrical engineer po ako at saka mechanical engineer, madali kong basahin yung mga patungkol dyan sa mga communication na yan. Naiintindihan ko po yan kasi ang mga term na ginagamit ay mga engineering term. Ano ang sabi nila? Ano ang kwan? Binabasa ko, naintindihan ko. The function of the vote counting machine is to transmit election result in 3 different servers at the same time. At one time yan ha, at one time isi-send niya sa 3 servers. Ano yung mga servers? Ayan, binasa ko. Adi alam ko, hindi ba? Number 1 is in the municipal server, dun sa munisipyo. Number 2, dun sa transparency server, yung ginagamit ng PPCRB. Yun ang ginagamit ng media. Yun ang ginagamit natin at ng mga politiko. Doon tayo tumitingin. Ay, pinatay nila. Wala tayong alam ngayon, hindi ba? Kasi wala tayong access sa kwan Wala tayong access sa Comelec server Wala Wala tayong access doon. Hindi natin alam ilan ang bilang doon. Sa mga munisipyo din, hindi rin natin ma-access lahat yan. Doon sa munisipyo mo, pwede siguro. Pero kabuuan, wala. Pinatay nila ang transparency server na ang purpose ng transparency server ay para makita ng mga tao yan. Noong 2019 po pinatay nila ng 7 oras. Nakatulog na nga Nakatulog na ako pagbukas natin ng alauna, ito na mga panalo, si Bungo, hindi ba? Panalo na si Bato de la Rosa, si Amy Marcos. At nasiro po sa kasaysayan po ng politika sa atin, hindi po nasisiro ang oposisyon sa Senado, hindi po. Kasi nga, kailangan balanse dyan Kailangan balance. Katulad ngayon na nangyari ngayon, itong under kay Bongbong, maraming nanalo. Ay noon, kay Duterte, ganun po kasama. Si Duterte. Kaya niyang gawin yan kasi nga presidente siya At pagbabayaran niya yan. Ako, iisa na lang ang panalangin ko noon pagbayaran kung sino ang gumawa niyan. At ito na nga, nakakulong siya. Masyurti po tayo kung buhay tayo, makikita natin na pagbabayaran niya. At iyan lang nga siguro na andito na, hindi ba? Ginagamit lang yan si General Torre para siya ay isakay sa Iloprano, hindi ba? Pero ang mga tao umiiyak na. Ang mga tao ay nagtataka, hindi ba? Ay ito nga itong ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado at saka ni Robin Hood Padilla ay sa katotohanan lang po pati buwan mahihiya magtatago po ang buwan sa kahihiyan. Hindi nila kayang tignan yan. Yang ginagawa ni Bato de la Rosa at saka ni Robin Hood Padilla at saka idadagdag ko na ito si Joel Villanueva. Mahihiya po ang buwan. Magtatago po, magkakanlong sa ulap. Hindi po kayang kwanyan ng buwan. Bakit? Ay hurado sila Tapos gusto nila ipadismiss. Hindi ba? Mga hurado sila, hindi po trabaho ng judge yan. Ang trabaho po ng judge is to hear. Hear first before decision or decide. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Great and small, parehas mong pakinggan yan. Due process nga Hear first before kailangan may hearing bago mag-condemn bago mag-convict o mag-acquit. Kaya nga kako wala hindi ba? Mahihiya ang buwan, hindi ba? Magtatago ang buwan. Ayaw nilang,
yan po ang description ko diyan ay lalo na yan ay ginagawa nila in the middle of the night, hindi ba? O natutulog na mga tao, doon nila isasabihin na, ibalik na yan sa sa lower house. Binalik nila, hindi ba? Ay ngayon, kung noon ay exempted sila kasi hindi sila mga abogado yan eh. Pero ngayon, marami nagsasabi, bawal yung ginagawa nyo. Ang nakasulat ay forthwith, hindi ba? Agad-agad. Litisin yan. Hindi nila ginawa. 4 na buwan nilang itininggal dyan. Hindi ba? Tapos, ng 4 na buwan, ibinalik pa nila. Ay di, hindi na pagsunod yan sa saligang batas na ang nakasulat ay forthwith. Agad-agad kailangan litisin yan. Ngayon, mayroon po mga pilosopo at iisa po bumabasa po ako ng mga comments sa YouTube, sa Facebook, iisa ang sinasabi nila. Parang masin po. Pero kung minsan, kung nakita ko na parang taong ang sumusulat, ay sinasagutan ko. Ganon din sa kwan sa kwan ni Chis Escudero. Mayroon ba, sabi niya, na nakasulat, sabi niya, na bawal ibalik sa konstitusyon? Wala, sabi niya. Wala daw. At yun ngayon, ang isinusulat ng mga vloggers ni Duterte. Yun ang isinusulat nila ay kung minsan ay sinasagutan ko po eh. Ay kasi ay pilosopo sila, ay adi pipilosopohin na po natin. Hindi ba? Saglit lang po Yung pagkain ng tae, hindi ba? Kakain ka ng tae. Nakasulat ba na bawal yan sa konstitusyon? Kumain tayo ng tae kumain ka ng tae. Bawal, nakasulat ba sa konstitusyon na bawal emotion yan? Hindi naman Adi emotion nyo. Hindi ba? Na lahat ng tao kakain ng tae. Pero gagawin ba yan? Ay hindi hindi nga emotion yan kasi nga common sense, hindi pero pwede kasi nga hindi nakasulat Ay pilosopo kayo, ay yan ang sagot ko dyan. Yung pagkain ng tae, isusulat ba yan o emotion mo ba yan? Chis Escudero? Emotion mo ba yan? Nakakain tayo lahat ng tae dahil nga wala sa konstitusyon? Bubo lang yang ganyan, hindi ba? At sinagutan ko na po ng maigi yan. Pati doon sa mga kwampo, dyan sa Facebook. Ang sabi kasi nila, bakit daw hindi sinulat? Ay ang sabi ko, at ito po, biblical ang sagot ko po dyan ay pati nga ang Diyos Pati ang Diyos, nakasulat po sa Biblia, ang sabi po ng Diyos, hindi ko kanya naisip o hindi pumasok sa aking isipan, sabi niya, na pwede pala gawin ng tao yan. Yung kasalanan na yan o yung kasamaan na yan, pwede palang gawin. Ang sabi po ng Diyos, hindi sumagi sa kanyang isipan. Hindi ko nasasabihin dito pero alam ko ano yung ginawa ng tao. Noon pa, ginawa na yan ng tao. Ang sabi ng Diyos, hindi ko naisip, sabi ng Diyos. Ganun po Paano mong isusulat ngayon sa konstitusyon na hindi mo pa nga alam yung kayang gawin ng tao sa hinaharap, yung kasamaan na gagawin. Hindi ba? Kaya hindi masusulat sa konstitusyon yan o hindi masusulat sa paggawa ng batas yan. Kasi nga kulang ang ating kaisipan Hindi pa nangyayari na pwede pala pwede palang gawin ang kasamaan na yan Kaya hindi po nasusulat. At yan po ang answer ko. Ay hindi nila masagutan Hindi nila masagutan Hindi po talaga masusulat yan kasi nga hindi pa nangyayari at hindi alam ng tao yung gumawa ng konstitusyon o yung sumusulat ng batas ngayon,
Hindi niya nga maisip na pwede palang gawin yun Diyos na mismo Pero kung pipilitin nyo ako, nasasabihin ko, mag-comment kayo dyan. Sasabihin ko po sa inyo, ano yung ginawa ng tao na hindi sumagi sa isipan ng Diyos na kaya palang gawin ng tao yan. Opo. Ay magtanong kayo Ayaw kong isir sa inyo kasi nga masyadong masyadong isulat nyo dyan at sasagutin ko dyan. Opo. Ano yung ginawa ng tao? Opo. Sigurado po ako dyan. Kasi nga, ay ako rin noon, hindi ko maisip din pero nagawa ng tao. Opo, nagawa po ng tao. Tika muna, tika muna. Kulang po ang oras ko, pero itataas ko lang po, Ang sinasabi ko lang po dito ay malaki ang utang na loob ni Robin Hood Padilla sa mga Duterte. Kasi nga siya ang naging senador siya nang dahil sa kanila. Hindi nang dahil sa buto ng tao. Kaya malamang magmamalaki yan ay pwede palang dayain hindi ba? Kaya nga ang nilalakad ko po dito ay sa susunod na eleksyon dapat ilaban natin na manual na ang counting. Yung pag-send na lang kung may record na tayo sa precinct level, naka-record na, may mga testimonya na, o hindi na pwedeng, o mahirap na nilang baguhin yun. Ganun po yan. Pwede ng electronic file ipadala yung resulta ng eleksyon. At doon lang nakikita kasi, ang pagpadala lang kasi doon na aabala. Umaabot ng 3 days. Yung ipapadala mo ng manual. Opo. Kaya, pwede ng electronic doon. Pero yung pagbilang mismo, kailangan kasi nabilang mo ang boto Nakita ng mata o narinig ng mga tao. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Kailangan, kung may tainga ka, makinig ka. Ayan po Ngayon, ang masasabi ko lang po dito kay Robin, ay ito sorry po hindi ko na babasahin muna yung mga sumusubaybay sa atin ay kulang ang oras ito ang masasabi ko lang dyan ay mag-ingat po kayo sa pagsalita. Opo. Kasi nga ay naandyan na si Harry Roque na nagsalita doon sa birthday ni Dilima. Sinabi niya si Dilima doon sa birthday ay ewan ko, sa media ata yan sinabi na ang wish daw ang wish ni Harry Roque ay mabulok sa bilangguan si Dilima. Ayan po, hindi ba? Ay idle word po yan Idle word po yan. Huwag po tayo magsasalita ng ganyan. Ay ito ngayon, si Robin Hood Padilla, idle word din po yan. Na kahit na sunugin ka, ay mangangamoy Duterte ka. Ay aywan ko lang kung anong ibig mong sabihin dyan, pero ako, kung i-discuss ko yan, Biblia ang gagamitin ko, ay mahirap i-discuss. Pero marami akong Bible verse patungkol dyan. Kaya kong ipaliwanag dito na pagbabayaran mo yan. Pero hindi na ito na lang ang isi-share ko sa inyo. Matthew 12:37. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Yan po. Yan ang isi-share ko. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Pero po ang nauna dito ay yung verse 36, but I say unto you that for every idle word, yung mga walang kwentang salita, idle word nga walang nga meaning yan o hindi natin kayang arukin yan. Kasi nga ang sinasabi ko dyan ay kung patay na, wari alam mo na anong amoy mo yan, hindi ba? Kung patay na siya, bakit niya ititestify na ganun? Na kahit na siya ay sunugin, amoy Duterte pa siya. Pero ang kuwan ko dyan,
kung subukan nyo na magsunog ng laman, hindi ba? O ng karne, hindi ba? Iisa naman ang amoy niyan eh. Hindi ba? Kaya nga idle word eh. Pero nga ay aywan ko kung anong ibig niyang sabihin yan. At yang kasi ginagawa po yan eh, yung sinusunog yung karne ng karne ng tupa, hindi ba? Inaalay po sa Panginoon eh. Yung sweet aroma, hindi ba? O, ay iisa naman ang amoy niyan eh. Kahit ang sunugin mo ay baka, hindi ba? Yung baka o ang sunugin mo ay tupa o kambing, ay sweet aroma din po yan eh. Ay bakit ang sasabihin niya, ang amoy niya ay Duterte, ay bahala na sa dyan. Idle word po yan. Pero pagbabayaran niya po yan. Kasi may Bible verse po ako eh. Ano? But I say unto you that for every idle word men shall speak, they will give account thereof in the day of judgment. Yan po ang nakasulat. Pagbabayaran niya. At ngayon nga ay si Harry Roque, hindi ba? O, nagtatago na, hindi ba? Si Arnel Ignacio, di ba? O si Arnel Ignacio, di ba? Ang galing magsalita, hindi ba? Mga idle word yun ang sinasabi nun eh. O ano ngayon? Di ba? O, ngayon, ito si Robin Hood Padilla ay mag-ingat yan. Kasi nga, ganyan. Ecclesiastes 12:14, ano? For God, ang nakasulat po dyan, for God will bring every act to judgment. Lahat po yan. Oh, everything which is hidden, whether it is good or evil. Ayan po. Kung maganda ang ginawa mo, ay may reward yan. At kung evil naman, ay may reward din po yan. O, ngayon, ano ang sinasabi ngayon ni Robin Hood Padilla, hindi ba? Kahit na daw sunugin siya, ay mangangamoy Duterte pa siya. Ay bakit niya ginagawa yan? Pinagmamalaki niya yan eh. Pinagmamalaki niya yan kasi nga utang na loob niya talaga eh. Hindi sa tao, kung hindi doon kay Duterte na siya ang gumulo ng eleksyon. Siya ang dumaya dyan. Pagsama-samahin po natin yung sinasabi ngayon ni Sara na hindi manalo yan si Mumbong nang hindi dahil sa amin. O, tapos itong ginagawa ni Robin Hood Padilla na mangangamoy Duterte daw siya kung kahit sunugin siya. O, ayan, pagsama-samahin po dyan. At dinaya talaga nilang eleksyon. Hindi ba? At ako po, naniniwala ako po doon sa sinabi ni Percy Lapid. Opo, na baka mag-away yan. Ay ngayon nga, ano ba nangyayari? Ay baka magpatayan yan eh, hindi ba? O, yun po ang sinabi bago namatay si Percy Lapid. Hindi ko maintindihan dati. Pero habang tumatagal, nung narinig ko yung sinabi ng TN Trio na dinaya yung eleksyon na yan, yung 2022 po, dinaya lang yan, na ngayon hindi nila maipaliwanag, hindi ba? Bakit may nagpapadala ng buto alauna ng hapon pa lang? O, nakarecord po yan sa Tilco. O, bakit dumadaan na yung message, hindi ba? O, adi dinaya yan. O, bakit ang record sa presinto nagsara ng alas 8, bakit may nagpapadala na ng 7:30? O, ayan. O, nasa resibo po yan ha, na nag-close sila ng 8:30 halimbawa, o alas 8. Pero bakit na-monitor, nagpadala sila ng 7:30? Ayan po eh. At yan, karamihan dyan nangyari doon sa Santo Tomas, Batangas, na hanggang ngayon ayaw nilang ipabuksan. Na nangako na ang Comelec na, sige, kung saan ang gusto nyo buksan, buksan natin. Sabi nila eh, buksan natin. Ay ngayon, hanggang ngayon, yung Santo Tomas, Santo Tomas, Batangas, hindi ba? Bayan ng Batangas, hindi ba? Ayaw nilang buksan. At dinaya yan, hindi ba? At yun nga, halos lahat ng mga computer expert, yung mga IT expert, yung 192.168, private yan. Ay bakit yun ang nagpadala? At di lumabag na sila sa batas, hindi ba? Dapat ang magpadala ay isang public IP address na kung saan malayo po yan eh. Galing ng Batangas, galing ng
ng Cagayan, galing ng Mindanao, papunta ngayon ng Comelec, dyan sa Intramuros, hindi ba? O, isisintila. Adi public yan, kahit na nga galing lang ng Paco, Manila kahit galing ng UST o kung saan yan, malapit lang yan. Pero dadaan po sila ng isang public IP address. Kasi hindi sila locally connected Yung mga school na kung saan doon ginanap ang mga presinto, kahit malapit yan, nasa Divisoria o saan yan, Quezon City, kailangan public IP address ang magpadala. Kasi hindi sila papayagan po ng telco ay bakit ang nagpadala ay isang private? Yung 192.168.0.2, isang private po yan doon sa Comelec server. Yun po ang nagpadala. Adi dinaya nila, kaya nga number 1 yan si Robin Hood Padilla. At ngayon ay patawa-tawa siya kasi nga ay pinapasahod siya At pero po, ang tao po nagngingit-ngit na. Opo, kasi nga ay pinapasahod yan ganyan hindi ba? Ay saan pupunta ang galit ng tao? Adi sa mga Duterte? Hindi ba? Saan pupunta yung mga galit? Adi sa mga Duterte kasi nang dahil kay Duterte, siya ay naging senador. 6 na taon po yan, bubunuin po natin yan. Sa bagay, mag 3 years na siya, hindi ba? Sige, padaanin na natin. Pasyulduhan natin yan ganyan. Pero huwag po nating kaligtaan na sabihin ang totoo. Hindi ba? Nanalo ka lang, Ruben, dahil kay Duterte, kaya ganyan ka. Hindi ba? Hindi ba? Nanalo lang yan dahil sa kalukuhan. Dinaya nila ang 2022 eleksyon. Kaya nga ako, alam ko, kaya hindi makapalag ito si Marcos. Ay alam niya din yan Pero sa ngayon, ang nakikita ko, mas anandaya yung 32 million. Yun si Sara. Sila yan nandaya kasi ginawa nilang 32 million, hindi ba? Kay Bongbong 31 million, hindi ba? Ganun lang. Ay kay Kwan, 15 million lang ata kay Leni, hindi ba? Kay Leni Robredo, 15 million lang. Ay pero nga, ay kung ang nagpadala ng boto, 51% po ng boto ng buong Pilipinas, 51% doon, dumaan lang doon sa iisang machine, yung 192.168.0.2, dumaan doon. At kunyari, yun ang nagpadala, pero gawa-gawa nila yan. Kasi nga, naka-wire. Para maintindihan nyo po, engineer po ako, alam ko ang sinasabi ko dito. At nagtatanong-tanong din po ako dito sa Amerika, yung mga IT expert. At dito sa opisina namin, may kadil po ako ng mga IT expert. At hindi ko na mabilang kung ilan sila kasi every 2 years nagpapalit po kami ng IT expert Ako po ang kaharap nila. Kung may mga requirement ganyan, may aayusin. Ako ang kaharap nila. At itinanong ko rin dyan doon sa isang IT expert namin, oo kanya Simon, dinaya yan. Yung 192.16 is .0.2, private yan. Kaya malakas ang loob ko po dito na magsalita ng ganito. Sige po at hanggang dito na lang po dinaya po yan yung 2022 election. Binibigyan ko lang po ng emphasis. Kaya nga ganyan na lang ang attitude ni Robin Hood Padilla. Huwag na tayong magtaka dyan. Sige po at hanggang dito na lang po at sana may natutunan tayo at nakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.